Paano kung sabihin ko sa iyo na ang mismong paraan ng iyong pagbibigay kasiyahan sa sarili ay maaaring ang dahilan kung bakit bumabagsak ang iyong buhay sexual, o kahit na ang ng isang personal na bagay tulad ng masturbasyon, kapag ginawa sa maling paraan, ay maaaring unti-unting magbawas ng iyong sensitibidad, makasama sa iyong performance at yumanig sa iyong kumpiyansa sa kwarto. Ako po si Dr. Jose Reyes, isang manggagamot na dalubhasa sa pag-aalaga ng mga nakatatanda o geriatric care. Sa loob ng mahigit 39 taon, natulungan ko na po ang libu-libong kalalakihan, lalo na ang mga nasa edad pinta at pataas, na maibalik ang kanilang sigla, mapanumbalik ang kanilang kakayahang sexual at muling magtamasa ng kasiyasyang pakikipag-ugnayan. At narito po ako upang sabihin sa inyo ang isang bagay na hindi sasabihin ng karamihan ng mga doktor. Mahalaga po ang paraan ng inyong pagmamasturbate, lalo na ngayon. Ang masturbasyon ay dapat na ligtas. Hindi po ba normal, malusog at natural? At totoo po iyon. Ngunit mayroong isang nakatagong panganib na hindi napapansin ng karamihan sa mga kalalakihan hanggang sa huli na ang lahat. Sa katunayan, nakakita na po ako ng mga lalaking malulusog na nagkaroon ng erectile dysfunction, na walan ng interes sa kanilang kapareha o nahihirapang makarating sa kasukdulan, lahat dahil sa ilang simple at paulit-ulit na pagkakamali na ginagawa ng pribado. Ang mas malala pa, ang mga ugaling ito ay madalas na natututunan sa murang edad, dinadala sa loob ng maraming dekada, at pagdating mo sa edad na isamta, ang iyong utak at katawan ay sobrang nasanay na hindi mo na namamalayan na nagawa na pala ang pinsala. Sa video na ito, ilalakad ko po kayo sa 5 pinakakaraniwang pagkakamali sa masturbasyon na maaaring sumisira sa inyong buhay sexual. Higit sa lahat, ipapakita ko sa inyo kung paano ito ayusin. Kung nakakaranas ka man ng mahinang ereksyon, hirap sa pagtapos, o hindi ka na gaanong nakakaramdam ng pagkasabik, maaaring ito na ang nawawalang susi upang maibalik ang bahaging iyon ng iyong sarili. Ang mga ito po ay hindi teorya. Nagmula ito sa totoong siyensya, klinikal na karanasan, at mga pag-uusap sa mga kalalakihang katulad ninyo. Isa sa mga ugaling ito ay napakakaraniwan. Tayak ko na 9 sa 10 lalaki ang gumagawa nito nang hindi man lang iniisip. Gayunpaman, maaari nitong pamanhirin ang iyong sensitibidad at sanayin ang iyong utak na mabigo sa panahon ng tunay na pakikipagtalik. Pag-uusapan natin iyan at ang 4 na iba pa na marahil ay hindi mo pa isinaalang-alang. Kaya't samahan ninyo ako. Kailangan ninyo itong marinig, lalo na ngayon. Hindi pa tapos ang inyong buhay sexual, ngunit maaaring kailanganin ninyong kalimutan ang mga nakasanayang humahadlang sa inyo. Bago po tayo magsimula, kung hindi ka pa nakasubscribe, mangyaring i-click ang button na iyon at itap ang bell icon para hindi ninyo makaligtaan ang anumang tapat at prangkang payong pangkalusugan na ginawa lalo na para sa mga kalalakihang tulad ninyo. Kung nakakatulong sa inyo ang video na ito, i-type ang oo sa mga komento. Kung hindi, i-type ang hindi. Binabasa ko po ang bawat tugon at ang inyong feedback
ay nakakatulong sa akin na lumikha ng mas mahusay na nilalaman na tunay na sumusuporta sa inyong kalusugan at kapakanan. Magsimula po tayo sa isa sa mga pinakakaraniwan at pinakanakapipinsalang ugali na nakikita ko sa mga lalaking lampas 60. Ito ay isang bagay na maaaring ginagawa mo na ng maraming taon nang hindi namamalayan ang pinsalang na idulot nito. Ang tinutukoy ko po ay ang kilala bilang death grip, at maniwala kayo sa akin na aalala ito ng inyong katawan kahit na hindi ninyo namamalayan. Unang pagkakamali, ang death grip. Sobrang dami ng presyon, masyadong madalas. Napakaraming lalaki na po ang nakausap ko, mabubuting tao, mga asawa ama lolo, na pumupunta sa aking opisina at bumubulong ng parehong bagay. Dok, may nagbago po. Hindi na ako gaanong makaramdam. Hindi na ako tumutugon tulad ng dati. At sa maraming mga kasong ito, kapag mas malalim na naming sinuri, lumalabas ang katotohanan. Gumagamit sila ng sobrang higpit na hawak kapag sila ay nagma-masturbate. Sa loob ng maraming taon, minsan dekada. Ito po ang tinatawag na death grip. Hindi ito isang klinikal na termino, ngunit ito ay tumpak. Tumutukoy ito sa ugali ng paghawak sa ari ng masyadong mahigpit at sobrang bilis sa panahon ng pagbibigay kasiyahan sa sarili. Sa una ito ay matindi kahit nakasiya-siya. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang mismong teknik na iyon ay nagsisimulang kumontra sa iyo. Ang patuloy na presyon at pagkiskis ay nagkokondisyon sa iyong katawan na tumugon lamang sa partikular na iyon sa pinalaking estimulasyon. Nire-reprogram ng utak mo ang sarili nito, inaasahan ang parehong mahigpit na intensidad para lang makamit ang pagkasabik o kasukdulan. Ang problema, ang ganoong uri ng hawak ay walang pagkakatulad sa totoong pakikipag-ugnayan sa kamay, bibig o katawan ng isang kapareha. Ang susunod na mangyayari ay kadalasang nakakadurog ng puso. Kasama mo ang isang taong mahalaga sa iyo, gusto mong maramdaman ang koneksyon na iyon, ngunit ang iyong katawan ay hindi tumutugon. Hindi ka makakuha ng matigas na ereksyon o nahihirapan kang tapusin. Hindi ito dahil sira ka, ito ay dahil sinanay mo ang iyong katawan na umasa sa isang bagay na hindi natural. Ang mas masama pa, hindi lamang ito tungkol sa mechanics. Unti-unti nitong sinisira ang iyong kumpiyansa. Nagdudulot ito ng distansya sa mga relasyon. Ginagawa nitong iwasan mo ang pakikipagtalik, hindi dahil ayaw mo, kundi dahil takot kang hindi mo maibigay ang inaasahan. At walang sino man ang nararapat na mamuhay ng ganyan sa anumang edad. Kung pamilyar ito sa iyo, gusto kong malaman mo na hindi pa huli ang lahat para magbago. Magsimula sa pagluwag ng iyong hawak. Gumamit ng lubricant para mabawasan ang pagkiskis. Dahan-dahan lang. Galugarin ang iba't ibang sensasyon. Bigyan ang iyong katawan ng oras upang matutunang muli kung ano ang pakiramdam ng banayad at makatotohanang kasiyahan. Hindi ito mangyayari sa isang gabi, ngunit sa pasensya, maaaring bumalik ang sensitibidad at gayon din ang kumpiyansa. Ngayon, kung iniisip mo kung paano ang isang bagay,
na napakakaraniwan ay maaaring magdulot ng labis na pinsala. Maghintay ka hanggang sa marinig mo ang tungkol sa pangalawang pagkakamali, isa na hindi lamang nakakaapekto sa iyong katawan, kundi aktwal na nagre-reprogram sa buong sistema ng pagkasabik ng iyong utak. Ang susunod na ito ay mas mapanganib kaysa sa inaakala ng karamihan, at nagsisimula ito sa kung ano ang iyong pinapanood at kung gaano kadalas. Kung nanonood ka pa rin at tumatagos sa iyo ang mga pananaw na ito, i-type ang numerong 1 sa mga komento para ipaalam sa akin na kasama pa rin kita. Tunay kong pinapahalagahan ito. Ngayon magpatuloy po tayo sa susunod na mahalagang pagkakamali na kailangan ninyong malaman. Ikalawang pagkakamali, panonood ng parehong porn paulit-ulit. Ito ay isang mahirap pag-usapan para sa maraming kalalakihan, ngunit mas karaniwan ito kaysa sa inaakala ng marami. Sa paglipas ng mga taon, narinig ko ang parehong tahimik na pag-amin mula sa mga pasyente tulad ni Miguel at Roberto. Dok, hindi na ako nasasabik sa aking asawa tulad ng dati. Minsan sinisisi nila ang edad o ipinapalagay na nawala na lang ang sigla. Ngunit kapag tinanong ko ang tungkol sa kanilang mga solong gawi, isang mas malalim na katotohanan ang lumalabas. Sila ay nanonood ng parehong uri ng pornografiya sa loob ng maraming taon, madalas ang parehong mga video o parehong kategorya ng paulit-ulit. Ito ay isang pribadong ritual pamilyar at mabilis. Ngunit dahan-dahan din nitong binabago ang paraan ng paggana ng kanilang utak. Alam ninyo, ang utak ay lubos na madaling umangkop. Natututo ito ng mga pattern, lalo na kapag konektado ang mga ito sa malalakas na emosyon tulad ng kasiyahang sekswal. At kapag ang tanging bagay na mapagkakatiwala ang nagpapasabik sa iyo ay isang matindi lubos na na-edit at hindi makatotohanang video, nagsisimulang iugnay ng iyong utak ang partikular na uri ng nilalaman na iyon sa pagkasabik. Hindi ang totoong haplos, hindi ang boses ng iyong kapareha, hindi ang ibinahaging emosyon. Mga piksel at pag-uulit lang. Sa paglipas ng panahon, humahantong ito sa isang bagay na tinatawag nating desensitization. Ang dating nakakapagpasigla sa iyo ay hindi na gumagana. Maaari mong matagpuan ang iyong sarili na nangangailangan ng mas matindi o hindi pangkaraniwang nilalaman para lang maramdaman ang parehong kislap. At ang masaklap, kapag kasama mo ang isang tunay na kapareha, isang taong nagmamahal sa iyo na gustong kumonekta, nakakaramdam ka ng pamamanhid. Ang iyong katawan ay hindi tumutugon, ang iyong isip ay lumilipad, at ang pakikipag-ugnayan ay nagiging isang pagganap sa halip na isang ibinahaging karanasan. Hindi lamang ito isang preference, ito ay isang pagbabago sa neurological, at mapanganib ito dahil tahimik nitong ninanakaw ang kagalakan at pagiging spontaneous ng totoong buhay na pakikipag-ugnayan. Maraming kalalakihan ang nagdurusa sa katahimikan, iniisip na may mali sa kanila samantalang sa katotohanan, ang kanilang mga gawi ay simpleng humubog muli sa kanilang landas ng pagkasabik. Maaari mo itong baligtarin, ngunit nagsisimula ito sa kamalayan. Magsimula sa pagbabago ng kung ano ang iyong pinapanood. Magpahinga mula sa biswal na nilalaman. Subukang magbasa ng erotika gamitin ang iyong
imahinasyon o makisali sa sensual na haplos ng walang screen. Kung gumagamit ka ng porn, pag-iba-ibahin ito. Mas mabuti pa ibahagi ito sa iyong kapareha at mag-explore ng magkasama. Ang pagkakaiba-iba ay muling nagbubukas ng pinto sa natural na pagkasabik. Ngayon, kung sa tingin mo ay nakakasama ang labis na stimulasyon sa pamamagitan ng media, maghintay ka hanggang sa pag-usapan natin kung ano ang mangyayari kapag minamadali mo ang pagbibigay kasiyahan sa sarili na parang isang karera. Ang ikatlong pagkakamali ay isa na natututunan ng karamihan sa mga lalaki sa murang edad at sumusunod ito sa kanila na parang anino tahimik na sinasabotahe ang kanilang tibay at kasiyahan. Ikatlong pagkakamali, pagmamasturbate na parang karera, mabilis, tahimik at may sala. Ito ay malapit sa puso ng maraming kalalakihan, kasama na ako. Noong lumalaki, malinaw ang mensahe, ang sex ay bawal at ang masturbasyon ay isang bagay na itinatago. Ginagawa mo ito ng mabilis, tahimik, marahil sa likod ng isang nakakandadong pinto, takot na may pumasok. At kaya tulad ng karamihan sa mga batang lalaki, natuto kang magmadali. Sinanay mo ang iyong katawan na labasan ng mas mabilis hanggat maaari. Walang koneksyon, walang kamalayan, ginhawa at pagkakasala lang. Ang problema, maraming kalalakihan ang hindi na ito nakalimutan. Dinala nila ito hanggang sa pagtanda at ngayon kahit na sa kanilang edad na 60 o 70, itinuturing pa rin nila ang pagbibigay kasiyahan sa sarili na parang isang sprint, hindi namamalayan kung gaano kalalim ang epekto nito sa kanilang kalusugang sexual. Mayroon akong mga mas matandang pasyente tulad ni Jaime na nagsasabi sa akin na natatapos pa rin sila sa loob ng wala pang 1 minuto, hindi dahil gusto nila, kundi dahil ganoon na talaga palagi. At nagtataka sila kung bakit sila nahihirapan sa premature ejaculation sa panahon ng pakikipagtalik. Di ito isang misteryo. Kapag ginugol mo ang maraming taon sa pagtuturo sa iyong katawan na labasan ng mabilis, iyon mismo ang gagawin nito, mayroon man o walang kapareha. Ang tunay na trahedya ay ninanakaw din nito sa iyo ang intimasya. Walang puwang para sa koneksyon, para sa pag-usisa o para sa tunay na pag-aaral kung ano ang kailangan ng iyong katawan. At ang masama pa, pinapalakas nito ang kahihiyan. Sa kaibuturan, maraming kalalakihan pa rin ang naniniwala na may ginagawa silang mali kahit na alam nila sa isip na malusog ang masturbasyon. Ang pagkakasala na iyon ay nananatili tahimik na sinisira ang kanilang pagpapahalaga sa sarili at pinapalakas ang paniniwala na ang kasiyahan ay dapat itago o madaliin. Ngunit heto ang gusto kong marinig ninyo, karapat-dapat kayo sa mas mabuti. Karapat-dapat kayo sa oras. Karapat-dapat kayo sa kasiyahan ng walang takot. Karapat-dapat kayong hawakan ang inyong katawan ng walang kahihiyan o takot. Kaya dahan-dahan lang po. Maglaan ng oras hindi lamang para sa kasukdulan, kundi para sa paggalugad. Huminga. Mag-relax. Gamitin ang iyong mga kamay sa mga bagong paraan. Maging mausisa tungkol sa kung ano ang masarap at bigyan ang iyong sarili ng pahintulot na tamasahin ito ng lubusan. Wala kang ginagawang mali. Sa katunayan,
gumagawa ka ng isang bagay na lubos na tama sa pamamagitan ng muling pagkonekta sa iyong sariling katawan sa isang mas malusog at mas intensyonal na paraan. At kung sa tingin mo ang bilis lang, ang tahimik na saboteur, mag-isip kang muli. Maraming kalalakihan ang nag-aakala na ang issue ay nasa teknik, ngunit ang hindi nila namamalayan ay ang isang bagay na kasing simple ng kung ano ang kanilang ginagamit o hindi ginagamit ay maaaring magdulot ng iritasyon, pinsala, at kahit na pangmatagalang pagkawala ng sensitibidad. Ang ikaapat na pagkakamali ay nakakagulat na hindi napapansin, ngunit ang mga epekto nito ay mas malalim kaysa sa inaasahan mo. Kung narito ka pa rin at nakakatulong sa iyo ang mga pananaw na ito, iti-type ang numerong 1 sa mga komento para ipaalam sa akin na kasama pa rin kita. Pinapahalagahan ko ang iyong seryosong paglalakbay na ito. Ngayon, magpatuloy tayo sa ikaapat na pagkakamali na masyadong maraming lalaki ang hindi napapansin. Ikaapat na pagkakamali, hindi paggamit ng lubrication o paggamit ng maling uri. Hindi ko na mabilang kung ilang beses na may pasyente akong tulad ni Juan na umupo sa harap ko na naglalarawan ng discomfort o iritasyon. Pagkatapos magbigay kasiyahan sa sarili, iniisip na bahagi lang ito ng pagtanda. Kapag tinanong ko kung gumagamit sila ng lubricant, karaniwang isang blangkong tingin o isang kibit balikat ang nakukuha ko na sinusundan ng hindi ko naman kailangan dati. At iyon mismo ang issue. Habang tayo ay tumatanda, nagbabago ang ating mga katawan. Ang balat ay nagiging mas manipis, mas marupok. Nababawasan ang natural na moisture. Ngunit maraming kalalakihan pa rin ang tinatrato ang kanilang katawan na parang 25 pa rin sila gumagamit ng tuyong kamay o mas masahol pa mga lotion at produkto na hindi kailanman inilaan para sa intimate na balat. Heto po ang katotohanan, ang pagmamasturbate ng walang lubrication ay hindi lamang hindi komportable, maaari itong makapinsala. Ang pagkiskis ay nagdudulot ng maliliit na punit sa balat na humahantong sa pangmatagalang pagkawala ng sensitibidad, pamamaga at kahit na talamak na iritasyon. Sa paglipas ng panahon, maaari nitong pamanhirin ang mismong mga sensasyon na sinusubukan mong tamasahin. Sinusubukan ng ilang kalalakihan na lutasin ito sa pamamagitan ng paggamit ng mga bagay tulad ng petroleum jelly o mabangong body lotion, ngunit ang mga iyon ay maaaring bumara sa mga pores makagambala sa maselang balat sa paligid ng ari at magpataas ng panganib ng impeksyon o reaksyong alerhiya. Nakita ko na ito ng napakadalas mga lalaking hindi namamalayang sinasaktan ang kanilang sarili sa bawat sesyon lahat dahil walang sino man ang nagsabi sa kanila na dapat nilang gawin ito ng iba. Kung ikaw iyon, gusto kong malaman mo na walang dapat ikahiya. Hindi ka kailanman tinuruan kung paano alagaan ang iyong katawan sa ganitong paraan. Ngunit ngayon, alam mo na. At ngayon oras na para magbago. Gumamit ng isang dekalidad at ligtas sa katawan na lubricant, isang bagay na partikular na idinisenyo para sa intimate na paggamit. Ang mga water-based na lube ay mahusay para sa madaling paglilinis at kaligtasan. Ang mga silicone-based na lube ay mas matagal at mainam kung nahihirapan ka sa pagkatuyo. Kung mas gusto mo ang mga natural na alternatibo,
maaaring gumana ang langis ng niyog, iwasan lang ang anumang bagay na masyadong mabango o gawa sa petrolyo. Kapag nagsimula kang gumamit ng tamang lubrication, hindi mo lamang mapoprotektahan ang iyong balat, kundi maibabalik din ang makinis at banayad na sensasyon na nagpapasaya muli sa pakikipag-ugnayan. Ang pagpapabaya sa hakbang na ito ay maaaring mukhang maliit, ngunit sa paglipas ng panahon ay nagdudulot ito ng seryosong pinsala. Ito ay tulad ng pagmamaneho ng kotse na walang langis. Maaaring makalusot ka pansamantala, ngunit sa huli may masisira. Ngunit gaano man kahalaga ang lubrication, may isa pang pagkakamali na mas malalim pa ang epekto. Isa na hindi lamang nakakaapekto sa iyong katawan, kundi sa iyong puso, sa iyong pagpapahalaga sa sarili at sa paraan ng pagtingin mo sa iyong sarili bilang isang sexual na nilalang. Ang huling pagkakamaling ito ay hindi nakikita, ngunit ang epekto nito ay maaaring sumunod sa iyo sa bawat intimate na sandali. At lahat ito ay nagsisimula sa kung ano ang iyong nararamdaman pagkatapos mong matapos. Ikalimang pagkakamali, pagdadala ng kahihiyan sa silid-tulugan. Sa lahat ng mga pagkakamaling na pag-usapan natin, ito marahil ang pinakamahirap aminin at ang pinakapanganib. Hindi dahil direkta itong nakakasira sa katawan, kundi dahil tahimik nitong sinisira ang iyong kumpiyansa, ang iyong koneksyon, at ang iyong pagkakakilanlan bilang isang sexual na lalaki. Ang tinutukoy ko po ay ang kahihiyan, iyong nananatili, hindi nabibigkas na pagkakasala sa paligid ng masturbasyon na tahimik na dinadala ng napakaraming lalaki kahit na sa kanilang mga huling taon. Nakausap ko na po ang mga lalaki sa kanilang edad na 60, 70, kahit 8. Mabubuti, mababait, matatalinong lalaki na hinihinaan pa rin ang kanilang boses kapag binabanggit nilang nagmamasturbate sila na parabang ito ay isang bagay na dapat ikahiya. Ang ilan ay lumaki sa mga relihiyosong tahanan. Ang iba ay pinalaki sa isang panahon kung kailan hindi pinag-uusapan ang sex, lalo na ang pagbibigay kasiyahan sa sarili. At bagaman maaari na nilang maunawaan sa luhika na walang masama sa paghawak sa kanilang sarili sa emosyonal na paraan, nararamdaman pa rin nilang may ginagawa silang mali. Ang emosyonal na bigat na iyon ay hindi nawawala ng kusa. Heto kung bakit ito napakapanganib. Ang kahihiyan ay hindi lamang nananatili sa likuran. Kumakalat ito sa lahat ng bagay. Ginagawa nitong mas mahirap na tamasahin ang pakikipag-ugnayan sa iyong kapareha. Nagdudulot ito sa iyo ng pag-aalinlangan sa iyong pagnanasa, sa iyong pagkalalaki, sa iyong halaga. Nagsisimula kang mag-isip, baka sira na ako o baka lampas na ako sa edad para sa kasiyahan. Lumalayo ka sa emosyonal at pisikal na paraan kahit na sa kaibuturan, hinahanap-hanap mo pa rin ang koneksyon. Ngunit heto po ang katotohanang gusto kong hawakan ninyo. Walang anumang kahiya-hiya sa pag-aalaga sa iyong katawan. Walang masama sa pagnanais na makaramdam ng mabuti, galugarin ang kasiyahan, maging isang sexual na nilalang sa anumang edad. Ang masturbasyon ay hindi isang senyales ng kalungkutan o dysfunction. Ito ay isang anyo ng paggalang sa sarili, kaalaman sa sarili at paghilom. Kapag nilapitan mo ito,
ng walang pagkakasala, nagsisimula kang ayusin ang higit pa sa iyong buhay sexual. Muli mong itinatayo ang tiwala sa iyong sarili, nababawi mo ang kontrol, at gumagawa ka ng puwang para sa mas malalim at mas makabuluhang pakikipag-ugnayan sa iyong kapareha o kahit sa loob lamang ng iyong sarili. Kung dinadala mo ang kahihiyang iyon, oras na para bitawan ito. Hindi mo ito inilagay diyan, ngunit maaari mong piliing palayain ito. At ngayong natuklasan na natin ang 5 kritikal na pagkakamaling ito, maaaring nagtatanong ka, ano ang susunod? Ano ang aktwal na magagawa ko simula ngayon upang maibalik ang sensitibidad, muling buuin ang kumpiyansa, at muling pag-alabin ang bahaging iyon ng aking buhay na akala ko ay wala na? Hayaan ninyo akong gabayan kayo dahil may tunay na pag-asa sa hinaharap. Konklusyon, bawiin ang kontrol sa iyong intimasya. Isang pagpili sa bawat oras. Kung umabot ka po hanggang dito, nais kong maglaan ng isang sandali upang kausapin ka ng direkta, hindi bilang isang doktor, kundi bilang isang kapwa lalaki na nauunawaan kung gaano kapersonal ang lahat ng ito. Ang pinag-usapan natin ngayon ay hindi lamang tungkol sa pisikal na teknik o masamang gawi. Ito ay tungkol sa tahimik, madalas na hindi nabibigkas na mga paraan kung paano tayo nawawalan ng koneksyon sa ating mga katawan, sa ating mga kapareha, at minsan kahit sa ating mga sarili. Marahil nakita mo ang iyong sarili sa death grip, iyong sobrang higpit at minadaling paraan ng paghahanap ng ginhawa. Marahil ay natigil ka sa panonood ng parehong uri ng pornografiya, nagtataka kung bakit ang totoong haplos ay hindi na nag-aapoy ng parehong apoy. Marahil ay palagi mong itinuturing ang pagbibigay kasiyahan sa sarili na parang isang sikretong kailangan mong madaliin, isang gawain, sa halip na isang regalo. O marahil ay binalewala mo ang simpleng pagkilos ng paggamit ng lubrication, hindi namamalayan kung gaano kalaking pinsala ang maaaring idulot ng tuyong pagkiskis. At nariyan din ang kahihiyan, iyong sumisingit pagkatapos ng lahat, nagsasabing masyado ka ng matanda, masyadong sira, o hindi mo dapat ginagawa ito. Ang katotohanan po, wala sa mga pagkakamaling ito ang nagpapahina sa iyo. Ginagawa kang tao ng mga ito. Ang mga ito ay mga pattern na binuo ng marami sa atin nang hindi man lang namamalayan. Ngunit ngayong namamalayan mo na mayroon kang pagpipilian, maaari kang magpatuloy sa parehong landas pakiramdam na mas malayo sa kasiyahan at pakikipag-ugnayan sa bawat taon na lumilipas. O maaari kang huminto, maaari kang mag-pause, maaari mong simulang kalimutan ang hindi na nagsisilbi sa iyo at pumili ng ibang bagay. Maaari kang magsimula sa pamamagitan ng pagluwag ng iyong hawak pagbabago ng kung ano ang nagpapasabik sa iyo, paglalaan ng iyong oras, pag-aalaga sa iyong katawan ng may intensyon, at higit sa lahat, pagbibigay sa iyong sarili ng pahintulot na makaramdam ng mabuti ng walang pagkakasala. Ang bawat maliit na pagsasaayos ay isang hakbang tungo sa pagbawi sa bahagi mo na gusto pa rin ng koneksyon, hinahanap-hanap pa rin ang haplos, naniniwala pa rin sa kasiyahan, hindi lamang bilang isang alaala,
kundi bilang isang buhay na karanasan na magagamit mo ngayon. Hindi ka pa po lampas sa iyong kalakasan. Hindi ka pa huli at hindi ka nag-iisa. Ang aral sa buhay na nais kong iwan sa inyo, ang paglalakbay na ito ay hindi tungkol sa pag-aayos ng kung ano ang sira. Ito ay tungkol sa pagbabalik sa kung ano ang nakalimutan. Ang iyong katawan ay mahalaga pa rin, ang iyong kasiyahan ay mahalaga pa rin, at ikaw sa kung sino ka man ay karapat-dapat pa rin sa pagnanasa. Ang pinakamakapangyarihang pagbabago ay hindi dumarating ng sabay-sabay. Nagsisimula ito ng tahimik sa desisyon na itigil ang pagbabaliwala sa kung ano ang sinusubukang sabihin sa iyo ng iyong katawan sa simula't simula pa lang. Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa iyo o nakatulong sa iyong makita ang mga bagay sa isang bagong liwanag, mangyaring maglaan ng sandali upang mag-iwan ng komento sa ibaba. Ano ang isang maliit na pagbabago na maaari mong subukan? Tunay kong binabasa ang bawat isa. Mahalaga ang iyong kwento at ang iyong mga katanungan. Mangyaring ibahagi ang video na ito sa iyong mga kaibigan, mga kapatid, o sino man sa iyong buhay na maaaring kailanganing marinig ito. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas tapat at sumusuportang payong pangkalusugan. Maraming salamat po sa inyong pagsama.